Hello guys, magandang tanghali sa inyong lahat. Agapito once again at welcome back ulit sa ating channel. Medyo na-out of focus lang talaga ako ngayon dahil dito sa mga bunga ng puno ng mangga. And anyway, maganda yung weather natin today. Tirik talaga yung araw, sakto dahil katatapos ko lang din magligpit ng ibang gamit dito sa kubo. And finally, itong ref tub na to natapalan ko na din. Ang naging problem ko lang talaga nung last 2 months ay nababasa yung portion na ina-applyan ko ng sealant. Hindi lang ako sure kung dahil ba sa ulan or sa hamog kaya hindi dumidikit yung sealant na nilalagay ko. But hopefully today maging successful na siya. And for today's episode, stock water and water change naman yung magiging topic natin. Ito nga pala yung mga stock water na gagamitin ko para mamaya. So unahin ko lang tong dalawa na nasa harap. Then, susunod ko yung dalawang nasa gilid. Ready to use na rin tong mga to dahil 2 weeks na siyang nakastock. Pinrepair ko to, I think, mga January 2. Kaya pwede na tong magamit. So, sisilipin ko muna yung status ng bawat tab at uunti-untiin ko yung pagtanggal ng latak na dumi doon sa pinakailalim. At syempre, isa munang disclaimer, lahat ng mapapanood at maririnig nyo today, base lahat sa aking observation, experiment at experiences. And with that being said, let's go! So, start pa lang ako ngayon guys ng paglilinis ng bawat tab. At ito, inumpisahan ko na yung pagtatanggal din ng mga nakapatong, napabigat dun sa bawat top cover ng mga tab ko. Bali, itong dalawang timbalang talaga na to, yung walang top cover, and the rest, tinatakpan ko na. Dahil based on my experience, makailang beses ko na rin naabutan na merong palaka, bubuli, at butike na nakakapasok sa mga tab ko, lalo nung month ng October and November. Doon ko sila naaktuhan talaga. Minsan may mga manok at ibon din akong naabutan na nakadapo dito. Kaya kahit may cover yung iba kong tab, ayun, ang dami pa rin mga nawala akong strain. Pero kahit papano, may mga naisalba pa rin naman ako. At the same time, nung nanganak at naparami ko, naibenta ko pa rin yung iba. Thank you nga pala sa lahat ng mga nakapag-avail at syempre sa tiwala ninyo. Bali, gagawin ko na lang din yon ng separate video once na makolekta ko yung ibang clip na kailangan ko. Dahil nagkaroon ng problem yung memory ng phone ko, final week ng October yon last year. Kaya't madami din yung clip na nabura at na-delay yung ibang topic na plan kong i-release noong 2024. Actually, yung episode 17, target ko talaga ma-release yon first week pa lang ng November. At plano ko ding sundan ng 2 topic pa. So nagkaroon lang talaga ako ng konting problem, then at the same time naging busy din. A few hours later. So guys, ayun, natapos na rin ako. Pakita ko lang sa inyo itong mga tab natin dito. Bali itong dalawa nga pala, yung para sa duckweed. And ito namang nasa right side ko na black na timba, nandito nakalagay yung mga pea dirt ko. Mga bata pa tong mga to, hindi lang talaga masyadong kita yung ilalim niya. Since nasa shed din tayo, and dito naman sa kabila, dito nakalagay yung project strain ko ng pea dirt na kinross ko sa magenta. Ayan, tingin ko kulang ng isang male. Check ko na lang din mamaya siguro. Pero sana lang hindi nadali ng kung ano man. So next naman, yung mga tab natin dito sa baba. Karamihan dito, mga project strain na. Itong first tab is galing sa snakeskin blacktail na kinross ko sa panda. At ito namang magkasunod na tab, galing naman to sa full platinum white na kinross doon sa black Moscow. Bali project strain na talaga to guys, simula nung pinamana sa akin. So yun, tinuloy ko lang talaga yung breeding sa kanila. Bali hiwalay na tab yung trio at saka 3 female. Then dito naman sa next tab na to, 3 fry na naiwan ng Yellow King Cobra. Bali sineperate ko na lang din yung iba pang kasama nito. Then dito naman tayo sa last 2 tabs na meron tayo. Itong nasa right side, yung naging result nung kinross ko yung TGBT doon sa full red. So 2 pairs tong nandito.
Then dito naman sa last tab natin, same pa din dun sa pinaka first tab kanina, snakeskin blacktail pa rin to na kinross ko dun sa panda. Bali ito yung project strain na pinakamarami yung na-produce. At ito naman yung update sa ref tab natin. Ayan, kung mapapansin nyo guys, no, sobrang linaw ng tubig, ang lalapad ng tubo ng mga hornwort, at the same time mga duckweed. Kung marirecall nyo dito sa episode natin na to, na-set up ko tong ref tab na to final week ng August 2024. Nung time nga na yun na nirelease ko sila dito, mga bata pa talaga itong Green Dragons at Red Balloon Platies. Actually, nagkamali din ako ng pagpapakilala dito sa strain name nitong Red Platy na to. Dahil dun sa episode 15, Red Balloon Molly yung naging strain name niya dahil yun yung strain name na pinakilala sa akin ng fish keeper na nagpamana nito. But so far, kung pagbabasihan naman yung naging progress, 4 na buwan lang yung lumipas at eto na ngayon yung resulta. Malinaw at nagbeberde na talaga yung kulay ng tubig, malalapad na din yung mga aqua plants, malusog yung mga snails at syempre ang ating guppies at platies. Bali same setup pa rin to guys, katulad dun dati, every 2 weeks ko lang talaga to naaasikaso kapag nakakauwi ako dito sa probinsya. Pero kahit na ganun, nagagawa pa rin nilang makapag-survive on their own because of the beneficial bacteria na nag-i-exist na dito sa tub and at the same time, yung environment na ginagalawan nila ngayon. Hopefully, napanood nyo na itong mga episodes na related din dito sa explanation ko na to para mas lalo nyo pang maintindihan. And going back naman sa topic natin guys, ganito nga lang yung ginagawa kong pagwa-water change. So, tinatanggal ko lang yung excess na dumi, excess na pagkain doon sa pinakailalim ng tub or aquarium ko. Then, sasalin ko lang sila sa empty bottle or Tupperware or kahit na anong klaseng pwedeng paglagyan. Then, ino-observe ko yung mga dumi na nakuha ko and at the same time, yung kulay din ng tubig. At kung gaano karami yung tubig na tinanggal ko sa tub, ganun din karami yung binabalik ko. Actually, nagpalit na rin ako ng schedule at the same time style ng pagwa-water change dahil sa ngayon wala na akong sinusunod na percentage since may ilang bagay din akong kino-consider pagdating dito na nanggaling din sa observation ko. And finally, natapos ko na ding matanggalan ng dumi itong mga tub na nakapwesto dito sa likod. Halos isang tub din yung nakuha ko. Pero hindi ko siya basta tinatapon dahil ginagamit ko din siyang pangdilig. Since malaki ang naitutulong nitong mga bad bacteria na to sa mga pananim natin. Dahil nagsisilbi na rin itong sources of food and at the same time nutrients din para sa lupa. At magandang substitute na rin to sa fertilizer dahil nga all natural siya na nanggaling sa dumi ng snail at ng isda. Kaya't napakalaking tulong na nito para sa mga pananim natin dahil ilang buwan na lang. Tag-init na naman. At tungkol naman sa stock water, ganito yung ginagawa ko. Gumagamit ako ng empty bottled water from 7 to 10 liters at umiigib ako ng tubig galing sa poso. Pagkatapos ko namang mag-igib ng tubig, agad ko naman yung binibilad sa sikat ng araw. Tulad ng mga nakikita nyo dito sa right side ko. Bale, papaarawan ko to ng 2 to 3 days pero depende pa rin sa kondisyon at sa sitwasyon kung gaano katirik yung araw at sa oras na meron ako. At ang pinaka main purpose talaga nito guys ay para mapatay lahat ng chemical or bacteria na humahalo sa tubig na iniigib natin. Dahil sa sikat ng araw, unti-unting magbabago yung temperatura ng tubig na nasa galon. At kasabay naman ng pagbabago ng temperatura, unti-unti namang namamatay yung mga mikrobyo na sumasama dito. Sa oras naman na magkaroon na to ng singaw, indikasyon na yon na meron ng panibagong kondisyon lahat ng tubig na nasa galon. So every time na nag-iigib ako ng tubig dito sa poso, ganitong sistema talaga yung ginagawa ko. Sinasamantala ko talaga yung init na dala ng sikat ng araw para mapatay lahat ng mikrobyo o bakterya na hindi kaya makita ng mata natin. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, 2 to 3 days yung inilalaan ko sa pagpapaaraw ng mga tubig na iniigib ko. At sa ikatlong araw naman, pagpatak ng alas 5 ng hapon o bago magdilim, nililipat ko na sila sa mas malilim na pwesto. At mag-aantay naman ako ng 2 hanggang 3 oras
para pahupain yung temperatura ng tubig. At pagkatapos ay pwede ko na din silang magamit bilang pamalit depende sa kung gaano kadami yung tubig na kinakailangan ko. Kung meron mang maiiwan na hindi ko agad magagamit ay hinahayaan ko na lang na nakastock. Dahil habang tumatagal ay unti-unti namang nabubuhay yung mga beneficial bacteria sa mga tubig na to na siya namang kakailanganin ng mga alaga ko. So ito yung hack na matagal ko nang ginagawa para sa pagpapakondisyon ng tubig. Dahil sa panahon ngayon, marami sa atin ang hindi natiwala sa kalidad ng tubig na nasusupply sa bawat tahanan na siyang ginagamit natin sa pang-araw-araw. At sa palagay ko nga, epekto na din to ng unti-unting pagbabago o pagiging sibilisado ng bawat lugar dito sa bansa. Kung mapapansin ninyo, sa tuwing magkakaroon nga ng mga bagong tayong gusali o establishmento sa isang lugar, mangangailangan din ito ng sapat na mapagkukunan ng tubig na siyang gagamitin sa pang-araw-araw o sa operasyon. Mahabang proseso ang pinagdadaanan at marami ding eksperto ang nagtutulong-tulong para magawa yung bagay na yun. At sa paglipas ng mga taon, unti-unti ding nagbago ang pamumuhay ng mga tao para lang makasabay sa modernong pagbabago. Yan nga lang, sa katagalan, mukhang hindi na rin natin namamalayan na unti-unti na rin pala nating nasasakripisyo ang inang kalikasan. Kaya't masasabi ko na yung tubig na siyang nagbibigay buhay ang isa sa mga talaga namang naapektuhan. Disclaimer lang ulit, gusto ko lang linawin na lahat ng mga naging explanation ko ay base lang sa naobserbahan at mga pagbabagong nasaksihan ko sa nagdaang mga taon. Kayo ba? Ano sa palagay nyo? Comment down below lang para naman mapag-usapan din natin yan. Anyway, gusto ko lang ulit ipaalala na hanggat maaari ay sikapin pa rin nating mag-imbak ng sapat na tubig na gagamitin nating pampalit sa tub at aquarium natin. Para nang sa ganun, makasiguro tayo na safe yung tubig dahil nasa tamang kondisyon. At isang munting paalala, bawat fish keeper ay may iba't ibang pamamaraan. Kaya't anuman, yung mga bagay na naituro o naibahagi ko sa inyo, palagi niyong tandaan na hindi lang yan yung magagamit nyo bilang basehan. Bago matapos itong episode natin na to, syempre isang malaking pasasalamat sa lahat ng mga walang sawang sumuporta simula umpisa hanggang ngayon. Sa mga bago nating viewers, subscribers, nagsishare ng videos at sa mga nagko-comment, again, maraming salamat sa inyo lahat, palagit palagi. Dahil napakalaking tulong po niyan para sa munting channel na to. At bago ko makalimutan, isang special shoutout lang kay Rel Surgaw para sa legit item na to. Hindi lang yan at marami pang iba. Follow and like nyo lang ang kanyang business page. At kay Jay Talavera na nag-sponsor naman ng Yamabuki. Shoutout sa inyo mga sir at God bless po palagi. So hanggang dito na lang muna guys. Sana na-enjoy nyo yung panonood at pakikinig sa mga bagay na naibahagi ko. And if you think na nakatulong ng malaki sa inyo itong topic natin for today, just like, share, comment, and subscribe lang sa channel natin para mas maging updated pa kayo sa mga susunod pa nating uploads. Once again, this is Agapito na magsasabi sa inyo ng more activity to come. Thank you as always and God bless you all. So see you sa next episode and bye for now.